mga do, na ako'y nakita ng video. Nga karon, na concern lang ko kay daghan pud ang itan-aw, daghan ang nakakita. Unya, kini pud siya, daghan na pud og followers. So, ako'y pakita ninyo ang video ato tan-awon. Na question, ang pangutana, si Pastor ba ka, paminahon ba ka sa Diyos? Isa man ang paminahon sa Diyos, Malakyas Kapitulo 2, versikulo 7. Ngon pa ni Propeta Malakyas, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo na itungod sa kaalam sa Diyos. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So ang Diyos dito mamati nila. Uy. So, mga do, nakadungog ta nga nag-drop siya og verse na Malakyas 2 verse 7 daw kuno. So, ato siyang sundan mga do, atong basahon. So, Malakyas 2 verse 7. Nag-ingon, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan, magpakasayod bahin sa akong kabubuton, kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So, unang dungog sa mga tao ani mga do, samot na kung wala jud magbasa sa Biblia, makaingon jud nga, uno, tinuod gidi ay nga ang mga pari gidi ay ang gibinlan, nga ang mga pari gidi ay ang gisugo sa Ginoo. So, dako jud kay chance mga do nga ang mga tao ani dali ra mo tuo. Samot na kung wala gyud magbasa. So karon mga do, kini iyang gibuhat mga do, dili ni maayo kay sagol ni siya pagpamakak o pagpanilad. Ngano? Kay sulti ata mo mga do, iyang giputol ang iyang gibasa kutob ra siya sa 7. So, ako'y prove ninyo mga do atong basahon sa pulong sa Ginoo. Karon mga do, Malakyas 2 verse 7 man to. Mao ni ang 8 atong basahon. Nag-ingon mga do, apan kamo mingtipas gikan sa dalan. Kamo ang nagpapandol sa daghanan diha sa kasuguan. Inyong gibulingan ang tugon ni Levi. Nagaingon si Jehovah sa mga panon. So, atong basahon mga do sa lahi nga version, Bisaya gyapon. Malakyas 2 verse 8. Nag-ingon, apan kamo mga pari mibiya sa kamatuoran. Ang gitudlo ninyo nagatukmod na hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. So naa di sumpay mga do. Nga karon, ang iyang gibuhat, iyang giputol. Naanap po tayo tagdon o bagon nga gisend sa ato ang video nya wala ko kaila og kinsa ning maong tawhana nga naghatag og reaksyon sa ato ang video concerning anang Malakay chapter 2 verse 7. So naa siya bugat nga accusation nga kuno sumala pa niya sa ako dong pagbasa na adoy sagol nga gitawag og pamakak tungod kay ako adong giputol ang maong gitawag og pagbasa. Number 1 nato nga tawag ining bantayan. Siyempre, pag mag-present ganita og teachings og kanang gitawag og doktrina, dito kita mo focus sa usa ka text o usa ka verse nga naay emphasis ba concerning sa ato ang gitudlo. Akong gitudlo nga ang pari sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan, which is mo ni nabasa sa balaang kasulatan ug ako anang gibasa nga ang mga pari sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Og never ko nakabasa sa balaang kasulatan nga gibawi na sa Ginoong Dios nga misyon, gibawi na sa Ginoong Dios nga katungdanan sa mga pari, even ang Old Testament kaniadto. Gibawi na sa mga Hudyo. Pero pag abot sa Old Testamento, mo bitaw nga nagpili og pangulong pari sa pagtuo nga atong gihuptan ng atong Ginoong Kristo kasi ang mutuman ana nga kay sila mauman ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So karon, ingon pa niya na makakadoko kay what na ko gibasa ang verse 8. Ako adong gitawag og giputol. So kan kana accusation atuan ng sundan, buti pasabot bisan pa og mubasa ka og verse 8 lang giputol gihapon nimo. Wa gihapon nimo gibasa ang kinatibuk ang libro sa gitawag og libro ni Propeta Malakyas. So kung ingon ana nga tong punto, diya lang ka mag-focus sa verse 8 nang ilag gihapon ka. Nga naman kay dili man kana ang hunahuna ni Propeta Malakyas kanang naa sa imong hunahuna. Nga komo kay naay mga pari nga mga badlungon kaniadto, naay mga pari nga nagpasaway kaniadto sa Ginoong Dios na wala nang ilang katungdanan sa pagkasinugo sa Dios.
Kay never nisulti ang verse 8 nga nawala ang katungdanan sa pagkapari sa pagtudlo mahitungod sa kaalam, mahitungod sa Dios, bisan pa nga naay nagpabadlong nga ni supak sa kabubuton sa Ginoong Dios, naghimog mga butang nga daghang gitawag og mga tao nga nangalaglag. Pero og bisan pa ni ana, nasa ako nang giingon kay sumala pa niya pagpamakak daw kuno, pagpangila daw kuno ang pagputol. Giputol man pud nimo, dapat imong gipadayon sa chapter 3 verse 3. Ato ang basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Malakay chapter 2 verse 7 to 8. Siyempre atong ipadayon ngadto sa tawag ining chapter 3 verse 3. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod na kaalam mahitungod sa Dios. Nasayop ba ko? Wala, ako nang gibasa Kaya akong gibasa pulong sa Dios, dapat inyo ning tuuhan. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpikasayod bayan sa kong gabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sayop ba ko? Dili, igo na ko nagbasa. Nangilad ba ko? Dili, igo na ko tawag ini nagbasa. Ang problema na ikaw kaya wa kang motuo sa nakasulat. Verse 8, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamaturan. Ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Nasayop ba ko? Wala gihapon ko tawag ining nasayop nga naman kay ang akong pagtuo ini kining giingon na kamo present at the time nga gisulat ni Propeta Malakias dahil mga pari nga mga nagpabadlong. Pero wala nagpasabot nga tanang pari na wala na sila og katungod. Nga mo tudlo may tungod sa kaalam, may tungod sa Dios. So question, nawala ba ang katungdanan sa mga pari tungod kini nagpabadlong nga mga pari kaniadto? No sir do ma'am. Pero bisan pa ni ana, kung ato ang sundo ng argumento tungod kay giputol pagpangilad na, dapat imong gipadal sa chapter 3 verse 3. Kaya naman ni mabasa, chapter 3 verse 3. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. O liman ka ana. Ano wa man nimo gibasa? Dili ako ang nangilad, ikaw ang nangilad, di ba? Delikado ang mga tao nga motuon nimo. Ngano man kay kamo ang naiguan lang mag cherry picking lang ba? Kung unsa gusto ninyo mo inyong tawag ining basahan kami, ako nang gibasa ang tibuok libro ni Propeta Malakias. Muna kabalo ko sa contextual interpretation concerning of the text. Yang problema sa imo, yung tarasakpan ka noon. Di ba? Dako na makauuaw Nga, nagkorek-korek ka sa butang nga kabalo sa background kung baga, kung tinuod ba yun nagbasa o wala. O naghimo og accusation, naghimo og pagpasangil sa butang nga unfounded ang basis. Nganong unfounded man, tanawa na budo, gibasa ang verse 8 na wala na ang gahom sa verse 7? No! Ang gipresent ni Propeta Malakias ang presenting mga pari sa iyang panahon nga iyang gisaway. Pero wala na nagpasabot nga nawala ang responsibility o katungdanan sa mga pari isip magtudlo og mga sinugo sa Ginoo nga atong Dios. Number 2, kung sundan taning tawag ining argumento niya tungod kay na mga pari kaniya to gisaway sa Ginoo, so therefore wala ni pari karon. Kumusta man si Kristo? Hebrews chapter 3 verse 1, si Kristo ang apostol o pangulong pari sa pagtuo. Anong di man niya nabasahon? Diba? San Pablo, 15:6, ingon pa niya, nag-alagad ako, ingon nga pari. San Pedro, 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2, o ingon niya, sa akong isig ka pari. Pari. St. John chapter 1, Revelation chapter 1, verse 6, sumala pa ni San Juan, kay gitukod kita ngaging harian sa mga pari. So, buti pasabot, dili akong namakak, ikaw ang namakak, kay gimisinterpret nimo ang nakasulat sa balaang kasulatan. Igo ka sa giingon ni San Pedro. O niya. Basahon natong 2 Peter chapter 3 verse 16 para nimo migo. Niya. Atong yata sa 15. Og isipa ang pagpailob sa atong Ginoo sa usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong mahal nga si Pablo nga nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat nga ginatuis sa mga walay alamag ug sa mga matuo-tuohon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan. Ano man kaingon man ko nga wala kay alamag migo, kakita lagi ka ng verse 8 mingon day ka nga wala nay pari karon. No. Dili na mao. Unya, kanang imong gihimo nga gisurambaw nimo pagsabot ang nakasulat sa balaang kasulatan, ingon pa ni San Pedro, og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan.
Sa Bagong Testamento gitudlo si Kristo pari, mga apostol pari. Nya sumala pa ni San Pablo, bisan gani kami usa ka anghel magtudlog ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. Na madisgrasya juga. Ikaw may tawag ining matinunglo. Kay mismo ang Biblia nga imong ikutlo mo, oy nisumpaki nimo. Dili man ako, igon ako nagbasa eh. Nya kanang pagpadayon nga ako man ang ipadayon pagbasa nga dili man amo emphasis sa ako ang gitawag og gitudlo. And I am referring sa karon nga panahon nga tawag ining pagtudlo kanang sa verse 8 sa ilan ng panahon kaniadto katong mga pari sa lare ni Levi. Ana na eh. So mo na nga magkatawa ko kani bitaw magpamao-mao, mag-interpret, magkurek-kurek kuno. Nya ang problema sila na idak bangag nga mali sayo pagpangilad ang ilang interpretation. Muna amigo, ayaw mi ilara, ayaw mi isod din yung bulsa. Dako na kami kung yung isod yung bulsa. Mani kanindot aning RG. Iya yung barugan ng iyang pagkabakakon ba? Ha, trawa. Unya, nganong wala man nyo padayon na ang chapter 3 verse 3 sa gisulat ni Propeta Malakias, basahon, muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata ug bulawan. Ikaw ay naglipat-lipat, baka makakuna yun mo eh. Ang gisgutan dala sa Malakias, mga kaparian nga Levita. Kaliwat ni Levi ug ni Aaron, dili Romano Katoliko. Pero ang nakanindot lang nimo, imog yung gibarugan ang imong pagkabakakon. Kung naa kay mabasa nga pari ug nindot pabor sa inyong pagtulunan, moingon dayon mo Romano Katoliko na. Pero katong mga kaparian nga nagplano og patay ni Ginoong Kristo, moingon dayon mo wala pa may Romanong Katolikong pari anang tahima. Pero sa Old Testament, moingon mo Romano Katoliko. Pero diha sa New Testament, ang napapatay ni Ginoong Kristo, moingon din mo wala pay Romano Katoliko. Mao na importante kayo nga mobasa ta sa Biblia aron dili ta mailad sa ingon ani nga klase nga mga tao. God bless all. Ikson. Ang atong higalang tagak ba, iyang ipahid ng iyang pagkabakakon ug iyang pagkamayangilad concerning faith sa atoa. Napangka lang gani siya atong first niya nga video, kay sumala pa niya ang atrodong kutloon, katulad ng ato ang tawag ini magustuhan, di na nato basahon na or i-continue. Kay gusto man niya ipabasa tong verse 8. Nya pagkaman ato amang pong gibasa ang chapter 3 verse 3, a continuation from the chapter 2 verse 7 hangtod sa chapter 3 verse 3. So kay napangka man siya, so mahitabo ingon siya nga kuno sila mangingilad kuno sila ang tawag ining bakakon gini mao si Ardusino kay kanang gisultian din na sa Malakay chapter 3 verse 3 mga pari do nga Levita. So buti pa sabot kung mga paring Levita ang gisultian din sa chapter 3 verse 3. So therefore ang gisaway sa Ginoong Dios sa chapter 2 verse 8 mga paring Levita pod. Nganong inyo man lang ginagamit again sa mga paring Katoliko. Di ba? Diha palandaan palpak ka na eh. Sakpan lang gani imong pagpamakak, sakpan lang gani imong pagkabakakon, gipahit pag gini imong pagkabakakon sa kuha, muna karon ingon na pug ka nga kanang tawag ining chapter 3 verse 3 sa mga paring Levita. Gisakyan kasi imong argumento eh. Gisakyan kasi imong argumento. Nya kaysa po nagtudlo nimo nga naay tawag ining Katoliko nga niingon nga sa Old Testament na ni paring Romano Katoliko. Kasi po nagchismis nimo ana. Nagagamit ang mga defensor Katoliko sa Old Testament passages concerning priest nga naman kay kabubuton sa Ginoong Dios nga ang mga lagad sa iyahang gitawag og katawhan o mag-offer sa iyaha og serbisyo mao ang iyang mga pari. Mo bitaw pag-abot sa Bagong Testamento si Kristo ang apostol ug pangulong pari sa pagtuo kay iyang kabubuton nga pari ang mangulo sa iyahang gitawag og katilingban. Wa man tay Romano Katoliko na nudlo nga sa Old Testament na ni Romano Katoliko. Kaya para imong ipingki-pingki, ibangga-bangga ni mo ng tawag anang setas sa Old Testament o kanang sa panahon ni Ginoong Jesucristo. So, ang Old Testament priest o katong mga pari before pang Ginoong Jesucristo or even sa panahon ni Ginoong Jesucristo, katong nagpapatay ang Ginoong Jesucristo, dili man to hingpit nga mga pari. Mao bitaw nga naay ihatag ang Ginoong Dios nga hingpit nga pari nga mao ang Ginoong Jesucristo. Di ba? So, kanang gingon ni Prophet Malachi chapter 2 verse 7, katungdanan, musukan pa ba, mo na siya ang basic foundation concerning sa function sa pari. Niya pagkaman kanang Malachi chapter 3 verse 3, propesiya ka na kung baga, na kung naay mga pari niyang makasala, ang Dios mo ay muhugas, not necessarily nga, tawag ining paring Levita lang. Pero ang point mo din na,
nga gigamit na mo ang Malaki chapter 2 verse 7 pagpahimugat nga kabubuton sa Dios nga pari ang mga lagad niya. Isip mangulo sa katawan. Imo mang gibasa ang tawag ining verse 8, di isumpayan ta nga sa chapter 3 verse 3. Ang imong rason libitan na wa ilabot ng paring Katoliko sa chapter 2 verse 8 kanang inyong paboritong ginabasa against sa gitawag og mga Katoliko. Di ba? Karon, dito sa Bagong Testamento kasi may nagpapatay sa tawag ining Ginoong Jesucristo, Romanong Katoliko. Si Kristo ang founder sa Romanong Katoliko. Ang hinungdan nga naa ang mga paring Katoliko tungod kang Kristo nga apostol o pangulong pari sa pagtuo. So ang nagpapatay kang Kristo dili Romanong Katoliko, kung dili kadtong gitawag og mga paring Judaismo. Mao din nagpapatay. So ang Romanong Katoliko sila na ang mituman sa Malaki chapter 2 verse 7 nga katungdanan nila ang pagtudlo mahitungod sa kaalam, mahitungod sa Dios og si bisan kinsa nga makalapas dito niya ang Dios muhugas nila. Nga naman kay ang hingpit nga pagkapari na akang Kristo og si Kristo mismo og ang iyang mga apostol gitukod niya gingharian sa mga pari. Dili gingharian sa mga pastoy. Libog ang imong argumento makalilibog. Imo pag yung tawag anang ihaom-haom imo una-una sa kung una-una pag sure nimo oy tama bitaw ang kinahanglan tang magbasa og balaan kasulatan pero ang problema ana kung magbasa man lang ka, o niya magbuot-buot mo kang sabot, parihaaning ato ang gireaksyonan karon. So ang mahitabo, ang imong panabot, musukuan pa naas Mars, naas Pluto, perting layo Mo na kung ingon aning klaseng panabot, ang tawag ininyong mapaminawan, sigurado kita, ang kalag na to, padong nag-impirno, limang katanawan ako, galibog siya. Ang Katoliko daw mo gamit ng Malaki chapter 2 verse 7, Romano Katoliko na. Sulti ni mo nga nag-ingon ang mga Katoliko nga sa Old Testament ani Romano Katoliko. Butang-butang pag yun tawag ining abatay. So pagtuon pa doy, pagtuon pa. Palawmi pa na imuhang tawag ining pagtuon kay base na lamang kunya taga kagrasya sa Ginoong Dios sa pagtuo. Makatuod kas pagtuo nya pagkahaman makaplagan nimo ang kamatuoran nga amo ang gitawag og gibarugan. Dili kay kanang magbasa-basa ka lang nga minugna lang nimo yung pangunahuna or opinion ang imong interpretation, maimperno ang anay imong style. Biblia, mabasa nato letra por letra, mga pari, sinugo sa Ginoong Dios nga labing kamanan. Ang dili mabasa sa Biblia, og never gitudlo ni Kristo og sa iyang mga apostol, ang kining mga pastoy nga nang buto lang after 16th century, gisugo sa Dios. Wag yun na sa Biblia. Rabihan na lang yun nimo kabakakon. Nako'y basahon, Efeso Kapitulo 4, versikulo 11. Ang mga gasa niya mao nga, ang uban, iyang gihimo mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tingsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Karon maingon ka nga walay mabasa nga pastor sa Biblia. Grabihan na gyud nimo. Ang imong pangalan sino? Unsang day apelyido nimo ngaling? God bless na lang igsoon. Kining amigo natong tagak nga nagpaalig-alig og tubag sa atong presentation sa ato ang reels, the more siya nga nagahatag og tubag sa kuha, the more nga nagapakita siya siyang pagka-ignorante sa gitawag og balaang kasulatan. Kung naminaw pa ni siya og tarong sa ako ang tawag ining presentation, ang mahitabo ini di na ni mo ribat ni. Di na ni tawag ining mo reply niya. Ako paghihimuong sinungaling kaya sino daw kong apelyido niya pagka man ngaling kamo man ang sinungaling. Dili man ako. Nga naman tanaw na akong presentation paminawag tarong. Paminawag tarong kay para makakaton ka. Ang akong giingon, dili ta makabasa sa balaang kasulatan bisag usa ka sitas. Na kini mga pastoy nga nang buto lang, mingbuto lang, after 16th century or ika-16 ka siglo, nagisugo ng Kristo, wa tay mabasa ana. Wa ko ingon nga way mabasa pulong pastor sa Biblia. Nabi to tay mabasa pulong pastor sa Biblia, pero di man na kamo. Kalayo ba ninyo tinai? Gisulat ang libro kanang gitawag og epistola ni San Pablo ngadto sa episode chapter 4 verse 11 kanang gi-quote nimo nga tawag ining sitas gisulat na in between sa 60 AD hangtod sa 63 AD. Kamo ning buto mo after 16th century giunsa niyo pag-connect ni anang maong gitawag og sitasa. So nagbasa-basa lang mo angkon-angkon lang mga wa mo connection sa gitawag og balaang kasulatan. Mabita akong giingon after 16th century. Daghan yung mga minute, mga bakakon, usan na ni. Ang iyang pagkabutbuton, ang iyang pagkabakakon, ipahid pas ko
Liman ka gikot-kot lang niya ang Ephesians chapter 4 verse 11. Kung mo kay na ay mabasang pastor, apil na sila. Wa kalipakig ko Lord ana. Again ha, gisulat ni San Pablo ng maong libro ha, 1st century. Kamubing buto mo after 16th century na. So saan nyo pag-connect sa 1st century nga tawag ining letters of the apostles? Wala mo yung gitawag o connection. Manang bisang pagkapila mo mo angkon, kanang inyong dapat i-claim ninyo, dapat inyo hanang i-prove. Okay. Atoan lang tawag ining sumadahon mga sir o mga apil nga itong higalang tagak. Ang imong gi-quote nga libro, Ephesians chapter 4 verse 11. Unsa may gusto ni San Pablo din ha? Kinahanglan ipalig-o niya ang tibuok iglesia, pinaagi sa mga gasa nga gihatag sa Dios ni ining maong iglesia ha. Kanang giingon din ng pastor, dili na pastoy nga nang buto lang after 16th century, kundi referring na dito sa mga obispo. Acts of the Apostles chapter 20 verse 28. Same nga tawag ining apostol nga nagsuot anang Ephesians. Ang misulti sa Acts chapter 20 verse 28 nga kanang maong iglesia ang gitugyan din na sa Espiritu Santo nga mahimong magbalantay mga obispo. Kay ang panag-ingnan sa pagkapastor si Kristo. Si Kristo nga pastor at the same time pari. So kanang Ephesians chapter 4 verse 11 kanang gisulti ni Saint Paul din ha, refer na dito sa pastor nga pari. Dili kay pastor nga dili pari, kay pastoy na. Pastoy na. So karon unsay mahitabo? Unsa may pag-connect? Mahimo mo mong bakakon. Kamo gid ang tawag ining bakakon kay sa hinungdan nga wa may connection anang Ephesians chapter 4 verse 11. Nganong ga-quote man mo? Nganong inyo man nagikutlo nga umoy labot ana? Nganong inyong haman nang ginakuha nga text nga gawas man mo anang sitasa kay pagsulat anang sitasa ulahiraw kay mo nangabot. Di ba? Number 2, kanang gisulti din nga pastor pari man na, obispo. Inya sa inyo na may pari. Di ba? Supak magani mo pari. Number 3 nga tawag ini nga point, ang Ephesians chapter 4 verse 11 kanang giingon din ng pastor mga pinadala na. Gipadala na gikan sa unang siglo hangtod sa karon nga panahon. Romans chapter 10 verse 14 to 15 kamo. Kasi may nagpadala ninyo. Claim na pud mo nga apil mo ng St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Diha palang daan palpak na mo eh. Palpak na mo na nga the more ka magribat-ribat sa kuha, the more nga makitaan or mailan sa mga tao nga ignorante mo sa gitawag og balaang kasulatan. Liman ka dito na sa ni focus nga wala daw ko nisulti daw ko nga way mabasa sa Biblia pulong pastor. Di man ko parehan ninyo ignorante. Diba? Ako gayong klaro kay na ho. Walay mabasa sa Biblia nga ang mga pastor nga niboto after 16th century. Way mabasa ana. Nya hawid ka sa pulong pastor. Wa mo'y labot ana. Wa mo'y labot anang sitasa ngano man kay kanang inyong sekta sulpotra. Way connection sa mga writings sa mga apostles sa 1st century AD. O prueba niya na ngawa mo'y labot kanang inyong pundok rehistrado. Ang mga apostoles kaniadto nagpasakop sa pundok na dili rehistrado. Okay? Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko, way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unawa
away tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagmemelo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.